Magsitayo po ang lahat at dadasalin natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, sienawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Umawit ng bagong himig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa hapag ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ay inaanyayahan, makasalo sa pagdiriwang. Pag-ibig niya ay walang hanggan, banal man o makasalanan. Umawit ng bagong himig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa hapag ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawante na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney, pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo at kaysa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, "Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo." Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, "Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila ay aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila ay magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya naman ay lalapit sa akin. Sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay matatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? Sa Siyon o poon, ikaw ay ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa akin pong kapatid na Agustinong Pari, Father John Macabinlar, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, Jesus Nazareno, magandang tanghali po sa inyo. Isa pong napakagandang biyaya ang araw na ito. May dalawang dahilan kung bakit po tayo ay pinagpala at dapat nating ipagpasalamat at magpuri sa Diyos at sa pong Nazareno. Una, ipinagdiriwang po natin ngayong araw ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang tapat na pari at lingkod ng Diyos. Isang pari na nag-alay ng kanyang buhay sa paglilingkod, namuhay sa kabanalan at naglaan ng kanyang oras upang makinig sa mga kasalanan at hirap ng kanyang kapwa, upang ibalik sila sa Diyos at bigyan sila ng bagong pag-asa. Si San Juan Maria Vianney ay isang banal na lingkod ng Diyos na nagsabuhay ng kanyang turo at nagpakita ng malalim na pagmamahal at pagpapahalaga sa sakramento ng ating simbahan. Pangalawang dahilan kung bakit tayo ay pinagpala at dapat nating ipagpasalamat at magpuri sa Diyos
at sa pong Nazareno sa araw na ito ay ang mapagpalang pamamaalam at pagpapaalam sa ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Consolación y Correa, ang ating tagapagkanlong, ang patrona at reyna ng Intramuros na dumalaw sa atin noong nakaraang Sabado. At sa loob po ng 3 araw ay nanatili at umalalay sa atin bilang kanyang mga anak. At sa araw na ito, siya po ay dadalaw naman sa iba pang simbahan para bisitahin at kumustahin ang mga naghihintay niyang mga anak na kailangan din ang kanyang pagkupkop sa kalapit na mga simbahan o parokya dito po sa Diocese of Manila. 2 dakilang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ngayong araw upang tayo po ay palakasin, tayo ay aliwin, at tayo ay muling ibalik at ilapit sa Kanya. Naway, sa kanilang pagsunod at halimbawa, matularan naman natin sila na manatiling tapat din tayo sa Diyos. Ito mismo ang aral ng ating unang pagbasa mula po kay Jeremias. Narinig natin na ang propeta ay nanatiling tapat sa salita ng Diyos sa kabila ng mga banta at panganib sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, na ibig iwasto ang kanilang mga masasamang gawain, patuloy siyang naging tapat sa Diyos. Mga kapatid, napakaganda po at puno ng pag-asa ang pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon na ibabangon niya tayo muli. Ang bawat bahagi ng ating buhay na winasak ng pagkakamali, ng pagsubok o ng kasalanan, lahat ay kanyang muling itatayo. Ipinapakita nito sa atin, mga kapatid, na nais ng Diyos na baguhin tayo, ibalik sa atin ang dangal, palakasin tayo ng maging matatag tayo muli sa pagharap ng mga problema, lalo na sa kasalanan. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating pagkadapa. Siya ay patuloy na tumatawag sa atin upang lumapit sa Kanya at ibangon niya tayo. At kapag sumunod tayo, kapag tumugon tayo sa Kanyang tawag o paanyaya, tayo po ay nagiging Kanyang mga anak. Tayo ay Kanyang nagiging bayan. At siya ang ating nag-iisang Diyos. Tayo ay Kanyang mga anak. At bilang mga anak, ang ating tungkulin ay sundin siya ng may pagtitiwala. At kung paano po tayo ay patuloy na sumusunod at lalapit sa Kanya, tiyak na ibabalik niya ang ating lakas. Pupunuin tayo ng kabutihan at walang sino mang makapang-aapi at sisira sa atin. Kaya't sana, buksan lagi natin ang ating mga puso sa pagbabagong nais gawin ng Diyos para sa atin. Sundin natin siya lagi. Lumapit lagi tayo sa Kanya at tayo ay Kanyang pagpapalain at itatayo muli. Ito rin po ang isinabuhay ni San Juan Maria Vianney. Ginugol niya ang kanyang buhay upang ipaalam sa atin na ang Diyos ay mapagmahal at mawain at ang Kanyang awa ay laging bukas sa sino mang lumalapit sa Kanya. Kaya huwag tayong matakot. Subalit, kabaliktaran ang nakita po natin na naging reaksyon ni Pedro sa ating ebanghelyo ngayon.
Nakita natin na noong lumakas ang hangin at alon, natakot si Pedro. At dahil sa siya ay natakot, nagsimula siyang lumubog sa tubig. Ngunit agad siyang tumawag. Ano ang sabi niya? Panginoon, iligtas mo ako. At agad ay binigay ni Jesus ang kanyang kamay at iniligtas siya. Mga kapatid, kailangan po nating maging matapang, maging matatag, at maging tapat sa Diyos sa pagharap natin sa mga sitwasyon o pagsubok sa buhay. Huwag tayong matakot na manindigan para sa kung ano ang tama at banal. Huwag din tayong matakot magpahayag na iwasto ang ating kapwa kung alam nating mali o mali na ang kanilang ginagawa. Huwag tayong matakot na manindigan sa tama. Meron tayong obligasyon na itama ang isang tao kapag nalilihis ng landas. Iyan po ang ugali ng isang mabuting Kristiyano, na itama ang bawat isa sa atin. At kung tayo po ay nanghihina o natatakot, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating inang, Our Lady of Consolation. Siya ang ating malalapitan. Kaya sana huwag tayong panghinaan ng loob. Tandaan po natin ang tatlong bagay na iniwan sa atin ng Diyos sa araw na ito. Una, na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kahit gaano kalalim ang ating mga sugat dahil sa mga problema, dahil sa unos sa ating buhay, nariyan siya, laging naghihintay upang tayo ay damayan, upang tayo ay tulungan at ibalik sa Kanya. Ikalawa, maging katulad din sana tayo ni San Juan Maria Vianney. Huwag tayong mapagod magpakita ng pagmamahal, magpakita ng kabutihan, magpatawad at mag-alaga sa ating kapwa. Kahit gaano man kahirap ang ating tungkulin, gawin po natin ito ng may pag-ibig dahil alam natin ang Diyos ang ating lakas. Lagi siyang nariyan para tayo ay tulungan. Maraming bagyo at pagsubok ang kanyang tiniis, ngunit hindi siya tumigil sa pagtitiwala kay Jesus. Alam niyang kahit gaano kalakas ang hangin, hindi kailanman tatalunin ng bagyo ang kapangyarihan ng Diyos. At ang pangatlo, ang pagpapaalam ng ating inang Nuestra Señora de la Consolación y Correa ay hindi pag-iwan. Ipinagkakatiwala niya tayo kay Jesus Nazareno. Kung paanong siya ay nagdala kay Jesus sa bawat tahanang kanyang dinalaw, gayon din tayo naman ay dapat magdala rin kay Jesus sa ating mga tahanan, sa ating trabaho, sa opisina, at sa bawat kapwa na ating pong makakasalamuha. At kung tayo ay nangihina, kapag tayo ay tinatakot ng alon ng buhay, tawagin natin si Maria at dadalhin niya tayong ligtas sa piling ng kanyang anak. Kaya huwag tayong matakot. Kapag lumakas ang hangin, huwag tumingin sa alon. Bagkus, tumingin tayo kay Jesus Nazareno at tawagin ang ating inang Maria at pabulong na sasabihin sa atin ng ating ina, Our Lady of Consolation, na hawak-hawak ka ng aking anak na Nazareno, ang kapatid mo na anak ng Diyos, at hindi kanya kailanman pababayaan. Magtiwala ka lamang, nandito rin ako, na iyong ina, hindi rin kita pababayaan.
Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, bihira nating inaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pag-aakay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahayag. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya naway makipagtulungan sa iba't ibang programa sa pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bukasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipanalangin din natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Panginoong Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mo ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin mo ang alay kong tinapay, nagmula sa butil ng buhay. Iniaalay sa'yong hapag, naway pabanalin at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y iniluluhod. Kalugdan mo, mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdudulot sa amin ang pagkikinabang
sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Jose, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Vianney at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagagaling na od sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw
tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa ako'y ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 6, 2026, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, gagawin natin ang rito ng pamamaalam sa pagdalaw ng Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Magsiluhod po ang lahat. Mga ginigiliw kong kapatid, tayo ay biniyayaan ng isang pambihirang pagkakataon na madalaw ng isang ina
na lubos tayong minamahal, iniingatan at ipinagdarasal sa harap ng Diyos, sa kanyang paglalagi sa atin sa anyo ng mapaghimalang imahe ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea, naway itanim natin sa ating puso ang konsolasyon at pag-asang kanyang ipagkakaloob. Sa kanyang paglisan, baunin nawa natin ang katiyakan ng kanyang pagmamahal ay patuloy na umaakay sa atin upang ang ating mga hangarin sa buhay ay may pagkaloob ayon sa kalooban ng Diyos, o kung hindi man ay tanggapin natin ang mga pagpapalang higit na nararapat para sa atin. Bago tayo mamaalam sa Kaniya, halina't ating ialay sa Kaniyang makainang pagkakandili ang ating mga panalangin. Panalangin ang pagtatalaga sa mahal na Birheng Maria, Ina ng Kaaliwan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, O Maria, kabanal-banalang Ina ng Kaaliwan. Kasama mo'y niluluwalhati namin ang Ama ng Awa at ang Diyos na nagkaloob ng kaaliwan sa Aba, na siyang humirang sa iyo upang maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang mga anak mo na kumakapit sa iyong pamamagitang lubhang dakila. Iniaalay namin sa iyo ang aming taus-pusong pamamanata, dahilan sa iyong katamis-tamisang piyat, umalingaw-ngaw sa sangkatauhan ang pag-asa ng lahat, at naghatid ng bukang liwayway, nasa daigdig ay sumikat na pumawi sa mga luha sa lambak ng paghihirap. Ngayoy kami kumikiling sa iyo, O Ina ng katamisan, kaibig-ibig at masamyo. Sa iyong mga kamay ay iniaalay naming wagas ang aming sarilit, aming komunidad, lalo na ang bansang Pilipinas. O Dulce Maria, Madre, ibaling mo sa amin ang iyong mga matang mahabagin, kami na iyong mga anak na lubhang dumaraing. Aliwin mo ang mga pinahihirapan sa katawan at kaluluwa. Akayin mo kami tungo sa sakramento ng Eucharistia. Yakapin mo kami ng iyong pag-ibig na walang hanggan, upang kami mamuhay sa iyong anak kailanman. Mahalinawa namin ang aming kapwa, katulad ng kanyang habilin, na sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapway, masunod ang kanyang utos sa amin, lalong-lalo na ang mga aba, may hina at yaong malalapit ng pumanaw. Tulungan mo kami upang kailanman ay huwag kaming lumayo sa Kanya na pinagmumulan ng kagandahang laging sinaunat, laging bago. O Estrella de las Marias, kalingain mo ang aming bayan, pati na ang aming kalupaan, at mga katubigang Kanyang kinasasaklawan. Bantayan mo ang mga nagsusumikap para sa katarungan at kalayaan, at aliwin ang kanyang mga nag-aalaalang kapamilya at kaanak, lalo't higit sa panahong ng unos, pangamba at kawalang katiyakan. Pagyamanin mo ang bunga ng pananampalatayang Katoliko na itinanim sa kapuluang ito ng iyong mga masunuring misyonero. Gabayan mo kaming nagsusumikap na maging tapat kay Hesukristo, anak mo, kahit kami hindi karapat-dapat. Panatilihin mong buo ang minamahal naming pueblo, itong bayang higit at lubos ang pag-ibig sa iyo. O Reina del Amor, kalakip ng pusong tigib ng paggalang, iniaalay namin sa iyo ang walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig mong hindi kailanman napapawi at sa aming bawat paglalakbay na lagi kang nananatili. Ipinagkakatiwala namin sa iyong makainang pagkalinga ang aming mga dalangin para sa walang sawang pagpapala na sa kabutihan ng iyong anak ay nagkakaroon ng bisa. Hinihiling namin manahan ka sa aming mga puso upang pagdating sa dulo ng aming buhay, ikay aming makatagpo. Samahan kami tungo sa kaharian ng Poong Hesukristo upang papurihan siyang lagi at kasama mo, ikaw na nakatayo sa kanyang kanan,
maningning sa kasuotang ginto. Amen. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, Ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo, awitin natin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingang, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basmasan mo din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating balalamisa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasakba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Paalam ng Birhen, kasing ningning ng buwan. Paalam na paalam, kami ay bendisyonan. Kami ay bendisyonan. Kami ay pagpalain. Birhen, maawain. Kami ay kaligain. Mahal na ina namin, kami ay kapalain. Birhen, maawain. Kami ay kalingain. Mahal na ina namin. Adios, O Virgen Madre, Estrella del Mar. Adios, O Virgen pura, te pedimos tu bendición. Te pedimos tu bendición. Eres misericordiosa, Madre del Salvador. Eres amable Virgen, ruega por todos nosotros. Eres misericordiosa, Madre del Salvador. Eres amable Virgen, ruega por todos nosotros. Farewell, O Virgin Mother, O dearest morning star. O farewell, sweetest Mary, bless us with your love divine. Our hearts, our all are thine. Protect us from every danger, O Lady, dressed in blue.
Pour us your mercy and your love. O Queen, this we pray to you. Own us as your children too. Protect us from every danger, O Lady, dressed in blue. Pour us your mercy and your love, O Queen, this we pray to you. Own us as your children too. Paalam inang Birhen, kasing ningning ng buwan. Paalam na paalam, kami ay bendisyonan. Kami ay bendisyonan. Kami ay pagpalain, Birhen maawain. Kami ay kalingain, mahal na ina namin. Kami ay pagpalain, Birhen maawain. Kami ay kalingain, mahal